Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hingin natin ang biyaya ng pagpapagaling kay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, puno ng pag-ibig at habag para sa mga nahihirapan at nagdurusa. Ikaw ang takbuhan ng lahat ng lubos na nangangailangan. Kaya buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa iyo at itinataas ang aking puso, kaluluwa at buong pagkatao. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, hipuin mo ako ngayon ng iyong mapaghimalang kamay at idulot sa akin ang pagpapagaling at mabuting kalusugan na aking minimithi. Puspusin mo ako ng iyong biyaya, lakas at kapangyarihan, nang tuluyan ng mapawi ang aking sakit, kalungkutan at pagdurusa. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, ikaw ang aking tanglaw, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking lakas, at higit sa lahat, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Damayan mo ako sa panahong itong kailangang kita. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, samahan mo ako sa oras ng pagsubok at paghihirap. Patibayin mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking loob nang malampasan ko ang karamdamang nagpapahirap sa akin at sa maraming may sakit. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinggin mo ang aking mga hibik nang tuluyan kong madama ang iyong nakapagpapagaling na pag-ibig. Nananalig akong gagawa ka ng himala sa aking buhay. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, buong paggalang at pagtitiwala akong tumatawag sa iyo. Pagalingin mo nawa ako mula sa lahat ng aking karamdaman. Alisin mo nawa ang aking mga takot at alalahanin sa buhay. Patawarin mo nawa ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo nawa ako ng tunay na kapayapaan at malakas na pangangatawan. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, nagtitiwala ako sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Nananalig ako sa iyong mga salita at naniniwala akong walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, kaya narito ako at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagkalinga sa akin. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo akong magtiwala sa dakilang kalooban ng Diyos. Maging handa nawa akong tanggapin
kung ano ang kaniyang naisin. Nang buong tapang kong maharap ang lahat ng pagsubok at paghihirap. O Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo ako. Amen. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Ng gitara at ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang pagtibayin, palagian, alaga at kahulugan itong ating panampalataya bilang tayo naging saksi upang ipalaganap ang aral ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Na ngayon, pinagdiruang natin si Santo Pio de Pietrelcina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pinanuntunan tayo ng aral ng mabuting balita upang lalo nating pagtibayin ang pananampalataya na nagbibigay kahulugan sa matimyas na pag-ibig ng Diyos na siyang patuloy na pumapatnubay para sa at tumutulong para sa ating kapakanan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibinunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipaubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukunin ng lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang dumagda sa kautosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Ciro, Dario at Artaherjes. At nayari noong 3 ng Adar, 6 na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayo sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga Levitang nakabalik
mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero bilang hain naman para sa kasalanan. Naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihak ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong Pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsasabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po ni Padre Pio de Pietrelcina. Napakahirap i-pronounce Pietrelcina. Napaganda ng buhay na kanyang ipinahayag para sa atin upang ang kanyang kaligtasang handog ng Diyos ay magbigay pagpapala sa kabanalan ng mga tao, na siyang nagbigay panukala kung ano ibig sabihin ng buhay na ito, sa maraming pagpapala nakakamit sa Diyos, sa maraming kaalaman tungkol sa Diyos, sa maraming pagpapalang handog sa aral ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na maikli ang ating mabuting balita, pero ito'y punong-puno ng ibig ipahayag ng ating Hesukristo sa mga simpleng salita ni Kristo. Nakabibighani ito ng kaisipan upang malalim nating tingnan kung ano yung saloobin ni Kristo, ano yung kanya nasa puso't isipan, ano kanyang diwa, upang sabihin, ito ba ang damdamin ni Kristo? Ito ba ang kanyang nasa isipan? Ito ba ang kanyang winika? Ito ba ang kanyang layunin o adikain sa kanyang ipinahayag na mabuting balita?
Kaya sabihin natin diwa, damdamin, isip o isipan, wika at adikain. Kaya umiikot ang ating pagnilinilay sa ganitong diwa ng ating Panginoong Jesucristo para sabihin, ito ang kalooban ng Ama sa ibinigay na kahulugang buhay ni Kristo. Sa Kanya ipinahayag ng mabuting balita upang ito'y hindi nating dapat pasubalian, kundi ito'y itangi at bigyan ng kahalagahan sa tanang ating buhay. We give importance to the words and deeds of our Lord Jesus Christ. And it is about life. It's about our way of life. It's about, above everything else, about faith. Kaya, ito ang ating mabuting balita, tinan natin, nasa loob si Kristo sa bahay upang nang mangaral ng mapakaraming kwento ng buhay sa mga parables na binabagit na ating Kristo o sa kanyang mga paliwanag sa sitwasyon ng buhay ng mga Hudyo at kung ano yung pinapasok niya, kung ano ang aral na itinatangi ni Kristo na nakaugnay sa mga pangkaraniwang karanasan ng mga tao. Sa pagpasok niya doon sa mga aral na ito, doon nakapupukaw ng atensyon ang mga taong nakikinig ng taimtim sa kanyang binibitiwang salita. Naglalarawan ito ng napakagandang gandang larawan ng buhay at may puso't kalooban na ito'y itinatangi. Binibigyan ng higit na pagpapahalaga at kahulugan sa mga nakikinig. Lalo-lalo na itong mga alagad na ito ng hindi lamang ng 12 pinili na ating Kristo na kung saan naroon si Kristo, naroon din ang 12 alagad. Marami pang naging alagad si Kristo. Naghihintay sila kung ano yung kanyang sasabihin, kung ano kanyang lang dakilang pag-iisipan nila ng todo para maarok nila ang kalooban ni Kristo, para mabatid nila kung ano yung ipinapahayag sa kanila ng Diyos Ama na magagaling sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na sa ating mabuting balita, binanggit ko itong medyo mahabang introduction sa ating mabuting balita, sapagkat yung mga nakaririnig noon sa pinahayag ni Kristo, sino ang aking ina, sino ang aking mga kapatid, para may denial pa si Kristo. Sino ba yung aking ina? Ganong pinaalam na sa kanya na ang kanyang nanay at ang kanyang mga pininsan ay nasa labas at tinihintay siyang makausap man lamang. Pero sa tanong, sino ang aking ina? Sino ang aking mga pininsan dito? Di ba? At sinabi niya, yung mga nakikinig salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at kapatid. Sabihin ng mga lagad, talaga iba si Kristo. Matalinghaga na naman siyang nagsalita. Pero ang talinghagang ito'y lulutasin natin, aarokin natin kung na ibig sabihin ng mga bagay nito. Kung di natin maaro, kung di natin maabot ng ating paunawa, di magtanong. Tanungin natin si Kristo kung ano kanyang ibig sabihin. Di ba maraming beses sasabihin ng mga lagad na ginagawa namin ito. Nangangaral si Kristo habang tayo naglalakad sa lansangan. Maraming lumalapit na mga tao. Maraming nagpapagamot upang pagalingin ang mga may karamdaman. Naku, napakaraming eksena ng buhay. At sa kanyang pagsalitang inaabangan natin paalagian. May mga bagay hindi kami maunawaan. Kaya pagsapit ng gabi sa aming pagdulog sa hapunan, doon kami may pamamaraan, doon kami may oras para tanungin si Kristo. Ano nga po ba ibig sabihin nitong sinabi nyo kanina nung tayo nasa isang bahay at kayo po'y nangangaral? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Mga kapatid po yung mga pininsan natin Kristo. Sino ang aking mga pinsan? Ano kaanak? Kundi ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay siya kong ina at siya kong mga kapatid sa pananampalataya.
dumating ang kanilang pagnilinilay, ang kanilang pag-uusap, ang kanilang pagninilay-nilay sa mga binitiwang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Una, binigyan ni Kristo ang kahulugan ng buhay pagpapala ng Diyos, na ibig sabihin, we relate with one another. Tayo may kaugnayan sa isa't isa. No man is an island for that matter. We relate with one another. We are connected with one another. Kung paano tayo may ugnayan sa kalikasan, may ugnayan tayong tao na itinampok ng Diyos na pangunahin sa lahat ng kanyang sangnilikha. Yun ang gustong pagtibayin ni Kristo upang maalis yung pagkakanya-kanya, pagiging makasarili, at walang pagpapahalaga sa kapwa. Ang binibigay na ating Panginoong mensahe dito ay may ugnayan tayo sa isa't isa. Hindi maaalis yan sapagkat ang ugnayan natin ay buhay o isang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Maraming pagpapalang ibinibigay sa atin upang tayo magtulungan. Ang mga biyayang iyan ay gagamitin natin para sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Sama-sama tayo sa lahat ng ating pagdulog sa Diyos. Sama-sama tayo sa hirap at ginhawa upang sabihin din sa kasalukuyang buhay, walang iwanan. Di ba napakaganda nung ganitong mga pahay? Walang iwanan. Basta tayo, we are related, interrelated with one another, and the focal point of that being together is none other than our Lord Jesus Christ. Siya ang sumisentro sa ugnayan natin sa isa. Siya ang dahilan at kahulugan upang tayo'y magkaisa sa lahat ng bagay. Si Kristo ang pinanununtunan at pamantayan natin sa lahat ng ating mga gawain, sa lahat ng ating hirap at pasakit, sa lahat ng ating mga paghamon sa buhay na ito. Sapagkat may pagtutulungan, hindi tayo nagkakanya-kanya, may pagtutulungang ang ninanais ay upang umunlad tayo sa buhay na ito. Hindi pag-unlad ng isang tao lamang o kaya ng grupong tao lamang, pero lahat ay makikinabang, lahat ay magtatamo ng pagpapalang nanggagaling sa poong may kapal. Ano pa't pinalawak nilang ugnayang buhay na ito upang manggagaling sa Diyos sapagkat nakita nila kung ano yung pananalig ni Kristo sa Ama, kung ano yung ugnayan ni Kristo sa Ama. Ngayon, ipinahayag natin, papahayag sa ating mabuting balita, ang ugnayang buhay natin sa Ama sa pamamagitan ni Kristo ay ang diwa ng ating pananampalataya. Manalig tayo kay Lord, di ba? Sumampalataya tayo sa Kanya, sa Kanyang mga sinasabi, sa aral ng mabuting balita, sapagkat ito ang pagpapahayag ni Kristo tungkol sa Diyos Ama. Kaya without faith in Jesus Christ, there is no God the Father in us. Without Jesus Christ, we do not know what is in the mind and heart of God. Upang sabihin, oo, ang lahat ng ito'y merong gawain sa ugnayan natin sa isa. Sumisentro to kay Kristo, pero nilalahukan ng buhay pananampalataya, ng pag-ibig, pagtatangi sa Diyos. Sapagkat hindi natin bibigyan ng daan ng mga bagay na ito, wala tayong pananampalataya. We believe in God. We accept Jesus as our Savior and so on and so forth. Ano man ang description natin sa mga bagay nito, it boils down into having the faith in God. Kaya, paano natin masasabing tayo may pananampalataya sa Diyos sa tatlong bahagi na ating pagnininilay? Sabihin ng mga lagad, listen to the words of Jesus Christ. Pakinggan natin ang kanyang mga salita. Maraming sinasabi si Kristo upang maging pamantayan, para maging panuntunan ng ating pang-araw-araw na buhay, at upang tayo maging saksi ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang nilalaman ng kanyang salita ay mayroong ugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya sasabihin, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?
itinataas na lamang na ating Panginoon Kristo ang pedestal ng ugnayang buhay natin sa Diyos. Oo, hindi inaalis ni Kristo ang ugnayang buhay natin bilang tayo miyembro ng pamilya o kaya may ugnayang buhay tayo in a family relationship because of blood relationship. Pero sinabi niya, above everything else, ang relasyon na ito ay napakalagang pangmalawakan, pangkalatan, buong sangkalupaan sa pamamagitan ng ating buhay pananampalataya. Kaya magtuturingan tayo bilang magkakapatid, bilang mag-anak, bilang mga ina, ama at lahat na. Kaya minsan natawag natin ng sino mang hindi naman natin kadugo, kuya o brother, sister, di ba? Kaya ay tiya o tita, mayroon tayong mga address sa ganito sapagkat ito'y nasa larangan na ng pananampalataya. Hindi lamang sa salita ng Diyos na meron tayong ugnayan sa isa, kundi kung paano natin ito isinasakatuparan. Kaya sabihin natin, the words and deeds of our Lord Jesus Christ will comprise the totality of our well-being in our faith in God. And in our faith in God, moreover, we will be learning a lot of good tidings from God the Father. Kaya napakahalaga itong sinasabi natin Panginoon Kristo. Hindi inaalis sa kanyang ugnayang buhay sa kanyang mga tunay na ina, tunay na magulang, o kaya tunay na kaanak, kabilang sa dugo ng kanilang buhay. Hindi inaalis ni Kristo ito, pero sasabihin niya, hindi lamang dito nabubuhay ang tao sa pag-ugnayan natin bilang tayo pamilya, kundi tayo iisang pamilya ng Diyos sa ating pangmalakihang ugnayang buhay. We belong to the family of God. The best thing for us to take note in faith. At ito ngayon, kung ano yung nilalaman nito, upang sabihin, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. At isabuhay ang kanyang mga salita at dito magiging kumpleto ang ating buhay pananampalataya. Nagbigay kahulugan si Kristo sa mga bagay na ito sapagkat itong ating magiging pinanununtunan at panuntunan sa buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kabanalig, galing at dumulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin itong ating pananampalataya at maging daan sa pagtulong natin sa lahat ng ating mga gawain bilang tayo nabibilang sa pamilya ng Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at iyong mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga petisyon, ipinapahayag natin ang walang hanggang pagtulong ng Diyos sa pagmahalaga itong ating buhay pananampalataya. Dito meron tayong ugnayin sa isa bilang panglahatang pamilya ng Diyos.
upang sa pananampalatayang pinagkakaisa natin sa lahat ng ating diwa ng pagtatanghal sa salita ng Diyos, sa pakikinig ng mga salita ni Kristo at pagsasabuhay nito upang ipalaganap ang ating buhay pananampalataya at maging kaisa upang ang lahat ay magpagtibayin ng Diyos ay kapiling natin sa tuwina sa lahat ng oras, sa salita at sa gawa. Kaya itong ating mga pagdulog, ibig natin makamit, ngayon pinapahayag natin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami sa pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa magitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak at ninihalay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ng lahat ng mga apostol at mga banal, si San Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Salita at gawa ni Kristo ay napakahalagang pagnilaya natin upang tayo magkaisa bilang mga anak ng Diyos sa buong pamilyang ang tunay na itinatangi ay pagsasabuhay nitong ating sinasampalatayanan. Ngayon, ating awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulutan
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepe na araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Padre Pio ng Pietrelcina. Mahal na Padre Pio, tumatawag ako sa iyo ngayon, kasama ng maraming nagmamahal at namimintuho sa iyo, alang-alang sa mga sugat na iyong tiniis ng maraming taon bilang pakikisa sa pagpapakasakit ni Jesus. Naging kalugod-lugod ka sa Panginoon at tinawag ka upang mapabilang sa kasamahan ng mga banal. Naniniwala akong dinidinig ng Panginoon ang iyong pagtawag para sa mga humihingi ng paggaling at pinatawad din niya ang iyong mga pinatawad. Ang paggaling ng mga may sakit, ang katibayan na hindi ka binibigo ng Panginoon. Sumasama ako sa iyo na tulungan akong ilapit sa Diyos ang aking kahilingan. Huwag mo sana akong pabayaan at pagpalain mo ang lahat ng aking mga mahal sa buhay. Amen. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa paggunita sa mga banal ay nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa salita at gawa ni Kristo, isabuhay sa diwan ng ating mapananampalatayang angkan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating panalangin ang ating pagtatanod. At sa bandang huli, ito rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos o pagwawakas itong ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, sa mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbandali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at na may matinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan
at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptionis tui fructum, in nobis iugitur sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa
banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,